chapter 2 verse 19 hanggang 23. 23 po yung pinaka verse po natin. Tayo po tayo habang babasahin po natin. So, sabi dito sa Daniel chapter 2 verse 19, sabi, "There was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are his. And he changed the times and the seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee, for thou hast made known unto us the king's matter." So let's pray, Lord. Pinagdarasal po namin itong pag-uusapan namin, pag-aaralan namin mula sa inyong salita. Gabayan niyo po yung bawat isa sa amin na talagang i-receive namin ito mula sa aming puso at isagawa rin po namin. Huwag niyo po ulit, Lord, ang aking hiling na pabayaan yung hindi isa sa amin ay talagang mawala sa konsentrasyon. Nawa yung aming isip ay lagi nakatuon sa inyo, ang aming tenga. At Lord, dahil isa sa puso po namin ito, isasagawa rin po namin. Ulit, Lord, ako po yung humihiling na hindi po ako umasa sa aking sariling lakas o talino, kundi galing sa inyo, pagkat ako po ay gamit lamang na tagapagsalita. At naway, Panginoon, mapansin po ng lahat kapag tama ang aking sinasabi, ay galing po ito sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na makakapagkinig kami. And we pray all this in Jesus' name. Amen. So, upo po tayo. So, dito po is thanking God for our successes. No? Thanking God for our successes. So, dito po na sa verse 23, ang sabi dito, I thank thee and praise thee. So, pag tayo papasalamat sa Panginoon, huwag natin kalimutan na tayo po ay nagpupuri o nag-worship o nagsasamba sa Panginoon tuwing tayo po ay nagpapasalamat. Kasi, ang pagpapasalamat sa Panginoon po ay isang paraan ng pagsamba sa Kanya. So, every time that we worship, we thank the Lord. Okay? Kaya po sinabi si Daniel po ay isa pong, kung di nyo maalala, si Daniel po ay isa po sa mga tao na laki ng pananampalataya sa Panginoon. Kahit sila po ay hinuli ng mga Nebukadnezar mula sa Israel, hindi po sila nagbitaw sa kanilang pananampalataya sa Panginoon dahil sila po ay nasa gitna ng mga kalaban. Okay? Mas willing sila na mawala ang kanilang buhay kaysa sumunod doon sa hindi makadiyos na bagay. Okay? Pero sila po ay protektahan ng Panginoon ilang beses. Ganun po katindi yung ginawa ni Daniel. At dito po sa kwento po, dito sa chapter 2 kasi, si Daniel po kasi ay tinawag ni Nebukadnezar. Kasi nagkaroon po ng panaginip si Nebukadnezar at di niya maintindihan. Ngayon, tumawag siya ng mga matatalino doon sa kanila, o yung mga magay. Pero hindi maintindihan ng magay yung panaginip ni Nebukadnezar. Ngayon, tinawag nila si Daniel. Sakto si Daniel yung nakapag-interpret ng panaginip ni Nebukadnezar. At dahil doon, si Daniel po dito sa verse 23, sabi niya, nagpupuri siya. Okay? Pag tayo may nangyayari sa atin, pag tayo nagpapasalamat sa Panginoon ulit, purihin natin yung Panginoon. Okay? Hindi dapat yung napipilitan tayo. Di ba? Kasi minsan, kunyari may natanggap tayo, tapos yung nagbigay sa atin, parang feeling natin, karapat-dapat natin yung matanggap. Kasi pinangako eh. Kahit pinangako yan o anuman, di ba, magpasalamat pa rin tayo. Kasi minsan nakakatawa, di ba, sa atin, lalo na sa mga, minsan nagkakaroon ng mga bago botohan, tawag ng kampanya. Di ba? At ang biro-biro na sa atin, pag pinangako sa atin, syempre, inaasahan natin sana mangyari. Pero naging biro-biraan na natin dito sa Pilipinas, pinangakuan ka na, gusto mo mangyari pa. Diba? Pero ganun pa man, kahit sabihin natin na dapat ginagawa ng gobyerno yung dapat nilang ginagawa, kung paano man ibigay yung benepisyo natin dahil nagbabayad tayo ng mga buwis, diba? Kahit sabihin natin, binayaran natin, magpasalamat pa rin tayo. Amen?
Okay, sa mga bagay na magpasalamat tayo. And we give praises sa mga nagbigay sa atin. Siyempre sa Panginoon, iba pa rin. Bago tayo magpasalamat sa kanila, siguro kahit sa ating isip, pero sa maganda, pag masasalamat sa Panginoon, salamat sa'yo na meron yan. Okay? Na ibigay yan. Kasi una sa lahat, hindi naman magagamit yung tao pag hindi ito ginusto ng Panginoon. Amen? So, wag natin sabihin na parang, buti na lang, binigay mo yan. Kundi, nakakainis ka. Diba? Sabihin natin, karapatan ko magkaroon ng ganyan. Yes, minsan siguro, karapat dapat na meron tayong bagay na yan kasi pinaghirapan natin. Pero we still always thank God sa lahat ng bagay. Kasi katulad yan na napag-aralan natin last week, di ba? Sabi nga ni David, alam naman namin, Panginoon, lahat ito galing sa iyo eh. Tapos mag-o-offer kami, galing sa iyo naman ito. Pero ginusto mo ito, kaya we offer this one. I offer this one, di ba? At sinabi ni David, alam mo naman yung aking puso. At sabi niya, alam mo na, ako ay nagbibigay sa iyo ng katotohanan at buong pagmamahal. Yun yung ibig sabihin nun. Diba? At alam niyo sa Panginoon galing lahat yun. At pinag-pray niya rin yung kanyang bansa na sinasakupan na sana ganun din sila mag-offer sa Panginoon na mula sa puso. So dito, again, praises. We always give praises and thanks to the Lord. Bigyan nyo na rin yung mga salamat sa mga nagbigay sa inyo o ginamit ng Panginoon. Sabi dito, sino pinapasalamatan? O God of our fathers. O thou God of my fathers. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin yung pinapasalamatan niya, Diyos ay hindi Diyos-Diyosan. Isa dito kasi minsan, ang papasalamatan natin, tao lamang, nakakalimutan natin yung Diyos. Okay? It's just paulit-ulit lang tayo. Pero sinong Diyos? Yung Diyos na nakalagay dito sa Biblia. Amen? Tandaan po natin, yung Diyos po natin hindi pareha sa Diyos ng iba. Kasi, kapag, kunyari ikaw, sabihin natin, nandito ka, pero, ayaw maniwala sa ibang kautusan ng Diyos, kahit nasa Bible na. At ang mahirap pa doon, kunyari, nasa Bible na ilang beses pa paulit-ulit sa Bible, ayaw mo sundin. Gumagawa ka ng sarili mong Diyos. Okay? Iba yung Diyos na, pinagsisilbihan mo na, hindi na yung Diyos na yan. Diyos ng Israel. Diyos nila Abraham. Yun yung sinasabi dito ni Daniel eh. Diyos nila Abraham, Diyos nila Moses, iisa naman yung Diyos na yun, di ba? Yung Diyos na yun na kaisa na ni Hesus Kristo at kaisa ng banal na Espiritu. Naintindihan? Kasi pag yung Diyos natin ay meron tayong inimbento ng mga sarili-sarili nating mga batas na hindi ayon sa Biblia, iba na yung Diyos na ating sinasamba. At delikado yun. Kasi yung Diyos ng iba, ganito eh, kapag hindi angkop para sa kanila, sa ibang mga relihiyon, ayaw nilang sundin. Pero malinaw na malinaw sa Biblia yun. So, gumawa sila ng sarili nilang Diyos. Okay? Minsan, sabihin nila, pare-parehas naman ang Diyos ng lahat eh. Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung Diyos ba ng ibang sekta, kapare sa atin, hindi nga sila naniniwala kay Hesus Kristo eh. Naintindihan? Hindi nga sila naniniwala sa banal na Espiritu eh. Diba? Yung iba naman naniniwala sa kay Hesus Kristo, sa banal na Espiritu, sa Diyos Ama, pero may iniiba naman sila, may dinadagdag sila sa Biblia. Hindi pa rin tama yun. Amen? Kaya tayo, napaka-importante sa atin na tayo sumusunod sa Diyos ayon sa nakasulat sa kanyang banal na kasulatan. Hindi si pastor ang inyo sinusundan. Amen? Ako lang po ay tagapaghatid rin po ng balita. Tagapaggabay lang rin po. Okay? Under shepherd ako. Ako yung nilagay na leader dito sa lokal na ito. Pero aside from that, yung pinaka-leader talaga natin ay yung Panginoon natin, yung Diyos natin. Okay? Kaya lahat ng basihan po, okay? Lahat ng basihan po ng ating ginagawa, pagpupuri, ay ayon po sa salita ng Diyos. Ang autoridad ko po sa inyo ay ayon lamang po sa salita ng Diyos. Hindi ako pwedeng sumobra po doon. Amen? Okay. So, yun po, no? Kaya sinabi dito, pinapasalamatan niya at pinupuri niya yung Diyos ng kanyang mga ama. Ito yung tunay na Diyos. At sinabi nga dito, sino yung Diyos ito? Dahil siya po yung nagbigay ng wisdom and might. Siya yung nagbigay ng talino. Ano ba yung pinapasalamatan dito ni Daniel? Dahil hindi nga po masagot ng mga magay
yung tanong ni Nebuchadnezzar, yung mga matatalino na mga Chaldeans, kasi Chaldeans po sila Nebuchadnezzar eh, hindi nila masagot kung ano yung ibig sabihin ng panaginip ni Daniel, ay ni Nebuchadnezzar. Pero, pag makikita nyo po dito, sa verse 16, okay? Sa verse 16 ng Daniel chapter 2, then Daniel went into desired of the king that he would give him time and that he would show the king the interpretation. Kasi ni-request na siya dito ni Nebuchadnezzar eh. Okay? At sinabi, binigyan ni Daniel, inupuan niya yung hari, pinakinggan niya yung hari. Si Nebuchadnezzar. Then Daniel went into his house and made the thing known to Hananiah, Mishael, and Azariah, his companions. Nung nalaman ni Daniel yung panaginip ni Nebuchadnezzar, sinabi niya sa mga kasamahan niya. For prayers yan. That they would desire mercies of God. Ito, pinag-pray natin, kaya ito napaka-importante na pinag-pray natin yung bawat isa. Tingnan nyo, sila rin po, yung mga matatapat po sa Diyos, yung mga nananampalataya sa Diyos, humingi ng tulong si Daniel sa mga kasamahan niyang nananampalataya din. No? Kanino? Kay Hananiah, Mishael, and Azariah. That they would desire mercies of God of heaven concerning this secret. That Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Sabi niya, pagdasal nyo. Para malaman natin kung ano yung ibig sabihin ng panaginip ng hari. Kasi kung hindi, alam niyo yung nangyari sa mga bagay na hindi makasagot kung ano yung ibig sabihin ng panaginip ng hari. Pinatay. So sila po, sabi ni Daniel, sana malaman natin kung ano yung panaginip. Sana ibigay sa atin ng Diyos yung sagot dito at hindi tayo patayin physically. Sabi dito, sa verse 19, then the secret was revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. So binanasa na dito. So, ang nangyari, binigay po yung wisdom kay Daniel. Napanaginipan yung ng gabi. At unang ginawa ni Daniel, siya po ay pinapurihan niya po yung Diyos doon sa langit. Okay? Hindi sila pinatay. At dahil po doon, sabi niya, itong katalinuhan po na ito, gaya na namin nasagot yung tanong ng hari tungkol sa kanyang panaginip, ay galing sa Panginoon. Siya ay nagpapasalamat sa wisdom, di ba? Sa pagiging wise ito dahil yung Panginoon ay binigay sa kanila. Kasi sa atin, bilang tao, tayo po ay madalas sinasabi natin, ay ang galing ko, matalino kasi ako. Pero tandaan po natin, paulit-ulit tayo dito sa simbahan na pinapaalala sa atin ng Panginoon during our worship services na lahat po ng bagay na maganda ay galing sa Panginoon. Okay? Kung meron kayong lakas na may na-achieve kayo, pasalamatan natin lagi yung Panginoon dahil lahat ay galing kanino? Sa Panginoon. Last week, sinabi ni David, galing lahat sa Panginoon. Inuulit na naman ni Daniel dito. Sabi niya dito, lahat ng katalinuhan galing sa inyo, pati yung lakas galing sa inyo, Panginoon. Diba? Kaya nga, karapat dapat na mahalin natin yung Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong isip sa Panginoon. Kasi siya rin naman yung nagbibigay lahat ng mga bagay na yun. Eh. Amen? So, pasalamatan lagi natin yung Panginoon. Isipin mo, pagka ikaw ay nasa lugar ni Daniel at papatay na kayo, siguro nakakatakot yung pagpatay kasi, di ba yung iba doon, pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay. Di ba torture yun? Mamamatay ka hindi instant eh. Dahan-dahan, mararamdaman mo pa. Mamamatay ka na nga lang, mararamdaman mo pa. So, maganda yung instant na lang, mabubulagta ka na lang eh. Di ba? Pero sila tutorturein muna. Kaya laki ng pasasalamat nila Daniel doon. Amen? Sabi niya, galing sa inyo lahat ng lakas tsaka katalinuhan. So, pag tayo meron lakas at talino, lalo na, pag kunyari ito, mukhang maka-1,000 sa akin to ah. Lahat 90? Tama ba? Patay, 10 yung subjects niyo. Dahil yung MAPI ba yun, na-divide sa dalawa? Tama ba yun? Diba? Arts and PE yun eh. Hindi ba? Hindi, nakita ko yung grade nito eh. Kasi sa kanya parang, una sabi ko, but 11 yung pala, arts and PE. Diba? Anyways, yung mga bagay na yun, pag kayo po ay nagkaroon ng ganun salamat sa Diyos na binigyan kayo ng talino at lakas. Amen? Kaya gagamitin natin para sa Panginoon.
And sabi nga dito, and has made known unto me now what we desired of thee. Sinasabi dito ni Daniel, kausap niya dito si Haring Nebuchadnezzar. Isipin mo sabi niya kay Haring Nebuchadnezzar, alam mo Haring Nebuchadnezzar, kami nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yung mga itinatanong mo na napakahirap intindihin, ibinigay ng Diyos. At hindi ka namin makakausap dahil nakakatakot ka dahil pinatay mo yung mga unang mga tinanong Di ba? Parang, ba't kami pa yung tinanong mo? Lahat ng tinanong mo, patay Di ba? Nyari, tinanong muna si Juan. Di nasagot ni Juan, patay. Tinanong si Pedro. Di masagot ni Pedro, patay. Tinanong si Bartolome. Di masagot ni Bartolome, patay. Tapos sabi ng hari, sino ba yung susunod? Siyempre, pag ikaw yung susunod, nakita ka ng hari, huwag mo ko tanongin, hindi ko rin masasagot. Patay ako. Diba? Pero dahil si Daniel, alam niya na yung sagot, sabi niya, salamat, Nebuchadnezzar, galing sa Panginoon itong mga nalalaman ko. Pati, kaya po ako habang nagdarasal before preaching, at during and after preaching, sinasabi ko lahat ng mga bagay na ito ay salamat sa Panginoon, pagtama. Kasi sa totoo lang, isa sa mga bagay na talagang takot na takot ako is explain yung tungkol sa Bible. Kaya po dati tinatakbuhan ko magturo ng Bible. Bakit? Kasi napakalaking responsibilidad po nito. Salita po ng Diyos ito, magkamali po ako dito. Mayayari yung mga nakikinig sa akin, yung pananampalataya. Diba? Napaka-delicate po nito. At ayoko maligaw po tayo dahil mali po yung pagkakaintindi ko sa salita ng Diyos. Kaya, during nag-aaral ako sa salita ng Diyos, pinagdarasal ko, Lord, sana tama po yung pag-aaral ko, yung pagkakaintindi ko. At habang nagsasalita ako dito, pinagdarasal ko lagi na, Lord, hindi ako aasa sa aking lakas. Amen? Kasi lahat po yan galing sa Panginoon. Kaya lagi ko rin kayo china-challenge sa dalhin nyo yung Bible para intindihin, baka mali naman yung sinasabi ni Pastor. Kasi, lagi kong maalala yung sinabi doon sa Revelation, verse 22, verse 18 and 19, bawal magdagdag at bawal magbawas. Amen? Sinabi rin yan dati sa Old Testament. At bawal na bawal po talaga yan. So, dito si Daniel, sabi niya, buti na lang yung Panginoon ay binigay sa amin yung gusto mong malaman. Diba? Sabi nga po dito sa verse 20, Daniel answered and said, Blessed the name of the God forever and ever, for wisdom and might are His. Inulit niyan. And He changes the times and seasons. He removeth the kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise, and knowledge to them that know understanding. So, sinasabi dito ni Daniel, kaakibat na sinabi natin kanina, ang Panginoon po ang nagpapalit ng mga panahon. Sabihin, nakaset na yung panahon Pero tandaan po natin, nung bata ako, hanggang 1994 ata, 1993, grade 3 ako nun, pagdating ng mga panahon na ganito October, November, December, lalo na December, malamig na po yan. Sobrang lamig na yan. Pagdating ng mga October, kadalasan niya makulimlim na. Okay? Yung nararanasan nyo ngayon makulimlim, tapos bigla na lang aambon sa gabi na malamig. Pero walang mainit kadalasan nun. Halos lahat yun malamig. Ngayon, medyo kakaiba yung panahon. So, kaya ng Panginoon na iba-ibahin yan. Amen? Hindi po yung climate change sa Mother Earth yan. Okay? Isa pa dito is, naalala nyo ng bagyo na, ano ba yung huling bagyo na malakas? Sino yun? Sino yung huling bagyo na malakas? Tinawag ng bagyo? Ha? Ha? Hindi, yung huling bagyo na dumating dito sa Luzon. Juan ba yun? Yung malakas? Yuan pala, no? Yuan. O si Yuan. Kala ko Juan Kasi kapampanga tayo, nawawala yung H Okay. So, di ba si Yuan, ang lakas-lakas. Pero ano yung ginawa ng mga tao? Sino pinasalamatan nila? Si Cordillera Mountain. Ang mga bundok, di ba? Sierra Madre. Pero dapat yung creator. Anyways, napasok ko lang ulit kasi dito yan.
So dito, dahil ang Panginoon po, sabi, He reveals the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness. Yung Panginoon lamang po yung nakakaalam ng mga bagay na ito. Kaya sinasabi niya kayo, Nebuchadnezzar, yung Diyos po namin, alam niya po yung pinakalahat po ng mga sikreto. Kasi galing lahat sa Diyos eh. Amen? Isipin nyo pati si Lucifer, hindi niya alam lahat. China-challenge niya nga yung Diyos eh, itong pagdating kay Job eh. Hindi niya alam kung ano yung laman ng puso ni Job. Pero yung Diyos, alam niya yung puso ni Job. Walang matatago kahit yung imahinasyon nyo, alam ng Diyos yan. Okay? Kaya din po yung pasasalamat ni Daniel at sinasabi niya sa hari. Tayo kaya pag kasama na natin yung ibang tao, pag pinupuri na tayo, maganda hindi natin pagmamayabang sarili natin. Maganda yun pag hindi ka mayabang. Maganda ibang tao ay makapansin sa'yo. Pero pag ikaw ay pinansin naman sa mga nagawa mong maganda para sa Diyos, kahit sabihin mo napansin ka na, inaasar-asar kasi gumagawa ka na maganda para sa Diyos. Pagmamayabang mo ba yung Diyos? Dapat yung Diyos. Baka sa sarili niyo yung pagyayabang niyo, ha? Okay? Tingnan niyo si Daniel, kaharap niya yung hari, pero sinabi yung Diyos ko yung nagbigay nito mga bagay na ito. Isa sa bagay yan na nakakalimutan natin o hindi natin nagagawa. Kasi napakabilis natin magturo na tayo yung gumawa ng mga bagay na yan. Pero si Daniel po ay naging totoo at hindi niya po yun ginawa na sabihin niya na ako to. Okay? Ano yung parang uso? Okay? At sabi po dito, for thou hast now made known unto us the king's matter. Ngayon, alam nila kung ano yung mangyayari sa hari. Ano ba yung mangyayari sa hari? Diba? Ano ba yung mangyayari sa hari? Kasi yung mangyayari po dito, pag tinignan nyo yung mga last chapter ni Daniel, si Nebuchadnezzar po, hindi yung last chapter, within this one, pag binasa nyo yung Daniel, si Nebuchadnezzar kasi lalaki yung ulo niyan eh. Ibig sabihin, nayayabang si Nebuchadnezzar. Hindi katulad nila Daniel na hindi yumabang, si Nebuchadnezzar po ay yumabang ng yumabang. Okay? Kabaliktaran ni Daniel, si Nebuchadnezzar, nagpagawa pa yan ng malaking estatwa na dapat magbabaw sa kanya. At sinabi ni Nebuchadnezzar, pag binasa niyo yung Daniel, sa isip niya pa lang, sabi niya, ang galing ko talaga. Kasi si Nebuchadnezzar po ay napaka-tinding emperor niyan. Ang dami niyang nasakop. Isipin mo na sakop nila yung Israel. Buong Israel, hindi lang yung Samaria, pati Judea. Judea nun, napakalakas pa ng Judea nun. Pero nasakop ni Nebuchadnezzar. Malakas pa noon yung Israel. Tandaan nyo, ng panahon ni David tsaka ni Solomon, lahat ng bansa takot sa Israel. Pero during this time, si Nebuchadnezzar, yung Chaldeans yung malalakas. Okay? At nasakop nila. Pero pumasok sa ulo po ni Nebuchadnezzar ito. At pinagmayabang niya, hindi niya pa nga nababanggit eh. Yung Diyos, di ba? Naintindihan niya yung mga iniisip natin. Hindi niya pa nasasabi, ganun pala, Nebuchadnezzar. Alam niyo ginawa kay Nebuchadnezzar pag binasa niyo itong Daniel? Basahin niyo. Siya po ay ginawang parang hayop. Humaba yung mga buhok-buhok niya dito. Humaba yung kanyang mga kuko. At siya po ay nabaliw na para siyang hayop. So, isa sa mga dapat nating tandaan. Okay? Na dapat tayo po ay hindi magyabang. Lalo na tayo ay nakakilala na sa Panginoon. Lalo na naririnig natin yung mensahe na ito, na lahat ng mga bagay na maganda ay galing sa Panginoon. Kaya nga, kailan ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? Medyo mawala tayo dito in context dito. Pag tinignan natin sa 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, babalikan natin ito. Sa verse 16, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Okay? Kasi, baka sabihin natin, magpapasalamat lang ba tayo sa Panginoon kasi maganda yung nangyari dahil last week, maganda yung nangyari kay David. This week, maganda rin yung nangyari kay Daniel. Pero dito, sabi dito, sa verse 18, in everything, give thanks. Sabi, sa lahat ng bagay tayo ay
magpasalamat. Sabihin natin may pinagdarasal tayo na may pinagdarasal. Sabihin natin, kunyari, ikaw ay nag-aral na maigi. Nag-aral ka na matinding-matindi. As in talaga, nagsaulo ka, tinignan mo yung logic, inintindi mo talaga lahat. Tapos, ba't ka nag-aaral kasi meron kang board exam? Na examan para maging license. Sabihin natin, magiging license engineer ka, o kaya magiging attorney ka, o kaya certified public accountant ka, or teacher ka. Nag-aaral ka matindi. Then, aside sa pag-aaral ng matindi, pray ka rin ng pray sa Panginoon. Sinusundod mo yung Panginoon ng buong puso. As in, sa review siguro, sa review class nyo, top 1 ka. Pero nung lumabas na yung result, nag-exam ka, naintindihan mo, nasagutan mo yung exam na maigi sa board exam, pero hindi ka pumasa. Diba? Pero yung prayer mo, Lord, sana pumasa ako. Pero yung sagot ni Lord sa iyong ng ating Panginoon, di ba? Sa prayer mo ay hindi ka papasa. Yun yung sagot ng Panginoon. Pero kailangan mo pa rin magpasalamat sa Panginoon mo. Hindi lang sa mga gandang bagay. Kasi minsan yung mga prayer natin, yung sagot doon ay yung kabaliktaran. Sinagot pa rin yung prayers natin. Naintindihan? Pero kabaliktaran. Pero, di ba, pag tinignan sa Romans, di ba? Lahat naman ng mga bagay, lalo pag sa lahat ng mananampalataya at nagmamahal sa Panginoon, lahat ng bagay na yan, maganda man o pangit, ay para sa ikabubuti natin. So, ito pa pala yung sagot sa akin ng Panginoon. Diba? So, pasalamat ka pa rin. So, ano gagawin mo? Siyempre, try mo pa rin mag-exam. Diba? Baka at that time, may importante lang na bagay na hindi pa gusto ng Panginoon na mag-a-apply ka kagad sa kung ano yung napasa mo or something else. Yung pala may sigurado may mas magandang gusto yung Panginoon para sa'yo. Kasi sabi, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Gusto ng Panginoon na lagi tayong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng bagay. Okay? Huwag niyo isipin. Kasi minsan may mga prayers tayo, sabihin natin na kahit tama naman, para sa kabutihan ng lahat, minsan hindi ito para sa atin. Isa sa magandang example dito, si Pablo. Gusto niya mag-ministry dito sa isang lugar, pero hinadlangan siya ng Panginoon. At gusto ng Panginoon pumunta siya doon sa Asia Minor. Imbis na bumalik sa Rome. Sa Asia Minor siya mag-iikot, mag-evangelize. Pero mas napaganda rin yun. Okay? Kasi mas may nakarinig ng salita ng Diyos doon naman sa bandang Asia Minor. So yung Panginoon, minsan, mga failures na yan na ibibigay sa atin, katatagan din natin yan. In the longer run, may kita nyo, oy, salamat po, Panginoon. Ito po yung binigay sa akin. Kaya, dito sa 1 Thessalonians chapter 5, sabi nga dito, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks. So, we have to rejoice. Alam ko yung ewan ko kung apektado kayo ng todo. Close na close ba kayo kay Apo Simo? Sa inyo yata magkakapat. Sino close kay Apo Simo, ikaw? O si Jacob ba? Okay. Sino ba lagi kasama ni Massimo doon sa ano? De La Paz. Dati. Kayong dala ni Eton. Pero ikaw yata mas madalas sa Eton. Ikaw. So, dami mo natutunan din doon, no? So, kahit ganyan man, hindi ko alam kung ligtas na si Apo Simo, ilang beses natin binigyan ng gospel yon. We have been praying for him. Sana ligtas. Okay. Kasi, hindi ko man nasubaybayan si Massimo. Hindi ko makita kung may prutas. Siyempre, yung pinaka-nakakaalam kasi talaga ng kaligtasan is yung Diyos. Tsaka ikaw. Siguro doon mo ligtas ka. Yun ang lagi ko prayer sa lahat. And pag-pray nyo rin lagi, nakalimutan sa natin sa prayer. Because lahat ng tao sana dito, makilala natin, ligtas. Kaya importante binibigay natin yung ebanghelyo. May tracks pa ba kayo? Ewan ko pa, may tracks pa kayo. Sa bag ko may tracks lagi. Pag, minsan wala na kasi nauubos. Meron ako nakita na naipit ng mga tracks sa isa kong bag. Nung naghalungkat ako, i-give tracks ha. Ay, kami dyan, no? Pag wala nga, kuha ka dyan. May tatak na halos lahat yan, di ba? Kahit meron kayong bit-bit lagi na 2, 3 sa isang ano. Okay, so we give thanks to the Lord. Again, yung pinaka-lesson natin, we praise God. No? Habang we give thanks, we are praising God. We praise God sa mga binigay sa ating tagumpay.
lalo na yung talino sa atin, hindi natin naangkinin yan. Pagkaharap natin yung isang katakot-takot na tao, sa gitna tayo ng tao, pag tayo binigyan ng recognition ng tao, binigyan tayo ng napansin tayo ng tao sa maganda natin ginawa, sabihin natin, salamat sa Diyos. Okay? At ulit, sa lahat ng bagay, maganda man yung nangyari o hindi, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil ito yung kagustuhan ng Panginoon. Again, thanking is praising the Lord. So, let's bow our heads and pray. Hindi na natin ito patagalin. Panginoon naming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. At naway, Panginoon, kahit sa maliit po or maiksing preaching, naway ito hindi namin makalimutan. At na kami talaga ay lagi magpasalamat sa iyo sa lahat ng oras, lalo na sa mga tagumpay namin, na ikaw po ang aming pagmamayabang at papasalamatan, katulad po ng ginawa ni Daniel. And Lord, katulad po ng ginawa ni Daniel at saka mga mananampalataya ng oras niya, ay pagdasal namin yung bawat isa. Thank you po muli, Lord, sa paggamit sa akin. Ulit, Lord, kayo po ang mapansin, hindi ako, pagkat lahat po ng tama ay galing sa inyo. And Lord, i-double check po namin ulit sa inyong salita ang mga napag-aralan namin ngayon. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.